Praise God. Magandang hapon po. Salamat po sa dalawa. Magandang hapon po. Sige po, lahat po ng bata po, dali na po sa children's room. Lahat po ng mukhang bata, manatili po dito. Kamusta po kayong lahat? Pwede niyo po bang sabihin yan na kayo naniniwala? Kamusta po kayo? Yun, mukhang naniwala na. J1 Culture. Amen. Okay po. Yung pong handa ng makinig. Sabihin mo sa katabi mo, partner, makikinig ako. Huwag kang abala. Alright, so makikinig po yan. This is the first Sunday after anniversary. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng intermissions, naglaan po kayo ng time. Salamat po sa pagpapractice. Talagang nagpractice po kayo mabuti. Hayaan nyo po, by December, sasayaw na rin kami. Kaya wag po kayo mawawala. Anyway, dahil po ito ay unang linggo after ating anniversary na ang tema ay No More Limits. Ito na rin po ang itatopic ko sa unang Sunday. No More Limits. Sino pong excited? Ito po ay sinimulan na po ni Rev Jamel at biyaya po ni Lord. Ano po ba yung tema? Pag sinabi po kasing tema, ito yung gagawin ni Lord sa darating na mga araw. Ibig sabihin, for the year 2025 to 2026, ito yung gagawin ni Lord. Kaya po maging excited po kayo. At isa po sa tagline po natin ay yung we're not just growing, we're breaking out. Wow! Gandang basahin po. Pero hayaan nyo po na i-explain ko po ito sa inyo. Kung sa iba medyo malabo-labo po ito, pero linawin po natin today. We're not just growing, we're breaking out. I-explain ko po ito. Ito po ang pag-uusapan natin ngayong linggong ito. Last year, ang tema po natin, yung unang taon po natin sa lugar na to, ang pinaka-tema po natin ay Fully Committed Heart. Sino po yung naka-attend po nung first anniversary po natin sa lugar na to? Taas po ang kamay. Yung mayroong temang Fully Committed Heart. Hindi po Fully Committed Heart. Fully Committed. Taas ang kamay. Sige po, taas nga po, taas. Sige nga po, makikita yung nga po nung unang taon. Sige tayo, nanarito ka. Kita nyo? Yan po ang yan lang po ang kasama ko nung first anniversary sa lugar na to. First year sa lugar na to. Yan lang. Wow. Sige, biyaya ni Lord yan. Kakaunti, no? Sige, sit down. Last year lang, ang tema po natin ay Incredible Increase. Sino naman po yung narito nung may tema ng Incredible Increase? Sige nga po, tayo nga po, lahat ng narito na nung may tema ng Incredible, praise God. Praise God, parang dumami bigla, no? Incredible Increase. Praise God. Sige po, maupo na po tayo. Tapos, nitong linggo lang, ang tema na natin ay No More Limits. O sino naman dito yung narito nung linggo lang? Taas na lang ang kamay. Ay, nako, yan na. Sige, babaan nyo na po. Alam nyo po, nung unang taon, sobrang dami pong nag-commit sa church kasi yun ang tema. Nung pangalawang taon, incredible increase. Kaya po, ganyan na agad dumami.
Wow, palakpakan niyo naman si Lord. Imagine nyo, kami-kami lang noon, ngayon kasama na kayo. Nagdeklara lang last year ng incredible increase at ito na ang resulta. Alam niyo po ba nung Sunday, ang umattend po ng Sunday ay 100 adults, regular attendee po ito, 100. Ito po ay sadyang umattend sa church, hindi po tayo nag-invite ng bago. 100 po, exact, 100. 8 guests, kasama po yung AG team at yung guest natin. 29 children. Sa loob lamang po ng 3 taon na naririto tayo. Sa palagay nyo, sa temang No More Limits, ano kaya naman ang gagawin ni Lord bago ulit tayo mag-anniversary? Sinong na-excite sa gagawin ni Lord? Eh, ang sabi nito, we're not just growing. Kasi yung growing means incredible increase. We're breaking out. Sinong handang magwasak ng pader kasi sobrang dami na natin dito? Humanda ka, may gagawin talaga si Lord. Sinong sasama? Amen. Kaya next anniversary, huwag kang mawawala. Okay? Today, by God's grace, lalampasan ng Diyos ang ginawa niya sa mga nakalipas na taon. We're not just growing, we're breaking out. Pag-usapan natin, meron dalawa ditong word na highlighted. Yung growing at yung breaking out. Alam niyo po ang growing, tama? Halimbawa, from baby, tapos lumaki na siya, tapos naging binata, tapos nagka-work, tapos umidad. May growing na nangyari. Tama? Pag sinabing growing, it is a gradual improvement, development, or increase. O tama yung tema natin last year lang. Incredible increase. At biyaya ni Lord nangyari. Kasi idiniklara ng ating bibig, ng ating dila. Kaya tayo linggo-linggo nagdideklara, kamusta po kayo? Yung mukha naniniwala. Salita lang yun, pero may ginagawa si Lord. Tama? Maraming naaabot. Right? So yung growing, halimbawa, from 7 na naging 14, na naging 21. Growing. Maganda naman. Bigyan ko kayo ng picture. Ang church po natin nagsimula sa Concepcion 2, tapat ng Marikina Hotel and Convention Center sa bahay. Ito po yung picture. Oh. Nandiyan ka ba? Nasaan na kaya yung mga... nandito pa si Paps, oh. Andiyan si Paps, oh. Nakaupo pa sa baba. Andiyan si Michelle. Pati si, si Kuya, narito, oh. Nakaupo pa dyan, oh. Kita nyo yan? Oh. Ayan, yan po kami. Yan na yan. Todo na po yan. Yan na po ang pinakamadami. Yan na po ang pinakamadami namin noon. Alam niyo po yung mga tao dyan, come and go, come and go, come and go. Yan po kami dyan. Dito sa Simeona. Then nagkaroon ng pandemic 2 years. Tapos, ito na yung sunod na picture. Taran! Ayan. Yan yung picture. Dito po yan, dito na yan. Wala pa tong design. Wala pa yan. Yan. Okay, tamo na. Andiyan pa si Mira, oh. Andiyan pa yan, oh. Yan sila yan. Yan. Ang iba dyan, hindi pa natin attendee. Hindi atin kasi nagtuturo lang sila tumugtog. Yan po yung sunod na picture. Yan po yung first year natin dito. Tapos, ito yung sunod na picture. Uy! Wow. Di cortina. Yan pong cortinang yan. Di cortina pa siya, di cortina. Pero yung tao, kung mabibilang nyo, wow, medyo matabi-tabi na, pwede na. Maganda na sa nagsisimulang church. Pero hindi natapos doon si Lord kasi nagdeklara tayo ng incredible increase. May growth na nangyayari, growing. And then, ito na yung picture. Ta-da! O, kita nyo po ba? Asa ka dyan? Basta andyan ka, di ba? Nakikain ka ng spaghetti, alam ko. Napansin nyo? Nagmamadali na si Lord. Malapit na talaga siya dumating. Kasi ang bilis talaga. Kaya kung narito ka na, I pray, mag-commit ka talaga kay Lord. Magkaroon ka ng fully committed heart. Pangalawa,
sumama ka sa increase na ginagawa ni Lord. Huwag kang papaiwan. At pangatlo, no more limits. Humanda ka sa gagawin ni Lord simula ngayon hanggang sa susunod na taon. Matindi ang gagawin ni Lord. Pero kasi yung ating tagline, we're not just growing. Pinakita ko na yung growth na nangyari sa church. Pero hindi yan ang design pa ni Lord. Hindi pa ito ang design ni Lord. Ganito din po ang itsura namin nung nagsimula po kami doon sa JA1 Rosario sa likod ng Paanakan. Yun po ang church namin. Parang malaki pa nga po itong lugar na ito. Ganyan-ganyan din po kami nagsimula. Tawanan lang ng tawanan. Pero alam niyo po ba, makalipas po ang 5-6 na taon, ang church na ina-attendan ko noon, na maliit lang, halos singlaki nga lang yata po nito, ngayon po, ang uma-attend na sa church na yun ay thousands. Ilang taon lang. Sa isang araw po, hindi na tayo magkikita-kita. Dahil marami ng tao. Baka hindi ko na kayo mapansin, okay lang po ba? Okay lang, kasi marami nang mai-inlove kay Lord sa lugar ng Marikina at sa mga karating lugar. We're breaking out. What is breaking out? Ito na ang gagawin ni Lord. Breaking out. Siyempre, tuloy pa rin yung growing pa din. Kasi sabi doon, we're not just growing. So, growing pa din. Pero, we're breaking out. What is breaking out? Going beyond limits. Beyond limits. Wow. Breaking barriers. Rising to a new level. Pag binabasa ko to, parang talagang kakaiba yung breaking out, no? Yung iba kasi ang alam lang, break up eh. Dito sa church, ang uso, breaking out or break out. Making a sudden impact. Alam niyo itong mga words na to, itong meaning ng breaking out, talagang grabe to. Ito yung church na magkakaroon ng impact event sa different churches around Marikina at sa karating lugar. Why? Kasi yung church na ito, sa totoo lang, ang JA1 Church is the fastest growing church in the Philippines. Yung church po natin, biyaya ni Lord, the fastest growing church. Bakit po siya fastest growing church? Kasi for over 27 years na church po natin, ang church po natin ay kumulang 340 all over the world. 340 sa loob ng 27 years. Pag divide nyo po yun, 340 divide 27, the answer is, sa totoo lang, kayo na bahala. Hindi, joke lang. Siyempre, alam ko po, every 1 month may naitatayong church ang JA1. Gada isang buwan ha? Gada isang buwan may natatayong isang church. Imagine mo ang bilis. Pero, iba yung ibinabasa natin sa JA1 Marikina. Oo, mabilis ang growing ng pagtatanim ng church kung saan-saan. Pero ang sa atin, papalaguin ni Lord ang nakatanim dito sa Marikina. Palalaguin, hindi yung kakaunti. Sabihin mo sa katabi mo, hindi kakaunti. Madami. Going beyond limits. Breaking barriers. Papayag po ba kayo, yung mga leaders dito, buong service nakatayo? Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga bago, papaupuin natin. Yung mga leaders nakatayo. Nangyari yung sa amin kasi nga kami dati dito nakaupo. Si pastor, dito nagpipreach. Yung mga leader, dito nakaupo. Sinong papayag? Sige. Maganda rin ang malinaw. Pag may dumating na bago, paupuin nyo. Pag dumami na ang tao sa church, umanda ka. Huwag kang sasabihin mo, aking upuan ito. Late ka kasi. Hindi pwedeng ganyan ha. Hindi pwedeng ganyan. Nakasave to, may pangalan. Hindi pwedeng ganyan ha. Pag leader ka, ibibigay mo yung favorite na upuan mo at favorite na pwesto mo sa bago. Kasi yung bagong yon mai-inlove din kay Lord. At pag yung na-inlove kay Lord, mamimigay din yung upuan sa iba. Amen? Amen. So, ano po ang ibig sabihin nung pinaka-tagline po natin na we're not just growing, we're breaking out? This is the meaning. You are not only developing step by step, kasi mabagal po pag step by step, but you are also surpassing boundaries. Woo! Achieving breakthroughs. Woo! Kinakaya na ng bata. And making a significant leap
Forward. Nagmamadali na si Lord. Sabi niyo ka po, nagmamadali na. Anong ibig sabihin, pastor, ng gagawin ni Lord this coming 2025 to 2026? Matindi. Sabi mo, matindi. Marami. Mabilis. Ganyan ang gagawin ni Lord because no more limits. Sino na-excite? Ako na-excite talaga ako. It's about moving from survival to revival. Pastor, ano yun? Hindi ko na-gets. Okay, alam niyo po ba yung survival? Pag sinabing survival, syempre, gagawin mo lahat para makasurvive ka, right? Alam niyo po, ang church po noon, nasa survival stage pa lang. Bakit po survival stage? Kasi naman, nagsimula naman kami dito, hindi naman madami at lilimang tao naman. Yung 5 tao pang iyon, yung ilan doon, wala pang hanap buhay. So, 5 lang. Pero mababait naman yung 5. Okay naman, mababait naman. Alam nyo, kung noon ang iniisip namin ay kung paano magsusurvive, kasi 5, ang ini-invite naman ngayon yung mga batang maliliit. Sabi ko, wow, dami ng tao sa church ha. Pero yung kasama niya, maliliit na bata. Alam nyo, ang problema namin dati sa church, kailangan ng speaker at microphone. Yun ang problema namin. Hindi namin alam kung paano bibili ng speaker at microphone. To be honest, ang unang speaker at unang microphone ng church ay inutang pa sa credit card. Salamat sa Diyos, may credit card akong isa. Na ang credit limit ay 30K. Pagkaskas ko ng credit card, ubos ang 30K. Totoo po yan. That's the first experience ko dito. Pumunta ako ng Cubao, isinakay ko sa FX, papuntang SSS Village. Dala ko yung speaker, dala ko yung microphone. Papunta sa Marikina. At alam nyo po, para makasurvive, umutang para sa microphone. Sinasabi ko po katotohanan sa inyo. At monthly, saka binayaran sa akin. Saka binayaran namin monthly. Para may magamit agad. Kailangan ng instruments. Sabi ko, kailangan ng instrument. Kahit acoustic guitar man lang, or piano. Ang problema, walang tutugtog. May piano nga. Merong ang gitara. Wala naman tutugtog. Sabi ko, may daliri bang marunong dyan? Wala naman marunong. Nakapag-provide niya ng acoustic guitar, may piano, luma na. Pero wala namang tutugtog. Walang marunong. Kung makatugtog man, ang tanong, sinong kakanta? Para makasurvive. Nung una sa totoo lang, MP3 -1, tapos may nakanta. Pinagtsatsagaan namin, papalakpak lang. Pwede na yon. Yung church namin, bahay. Mainit sa loob. Ang dahilan ng iba kaya hindi natin mainit. Totoo namang mainit. Kahit pang electric fan ay napakadami na. Mainit pa rin. Nakapag-provide ng tutugtog, nagpadala si Lord ng tutugtog. Praise God. Nagkaroon ng, at least nakasurvive. Kaso ang problema, kailangan ng kakanta. Alam niyo po ang base namin ng pagkuha ng kakanta, basta committed, pwede na. Yung boses, isusunod na ni Lord. That's the reality! Totoo yan! Pwede na yan! Kahit may mga flats, pwede na! Basta may kakanta at committed mag-practice, pwede na. Grabe! Survival talaga! Survival po talaga. Sinasabi ko po sa inyo ito, para aware po kayo, anong pinagdaanan ng church bago maging ganito? Kasaya, biyaya ni Lord. Alam niyo po, ang renta namin dun sa lugar namin, mura lang. 30K per month. Yung umaattend 5, plus maraming batang maliliit. Ang tanong, paano makakasurvive? Tayo magbigay sa Panginoon! Tingining. Alam niyo kung bakit? Kalansingan puro coins. 30K per month. Lord, buhay ka naman, di ba? Talaga makaka-pray ka talaga kay Lord. Taimtim. Taimtim talaga manalangin. Umiiyak ka sa Panginoon. Nakaluhod ka pa. Why?
Aba, magpapadala kaya si Lord. Whew! Hindi pa kasamang electric bill at water bill. Baka nga yung aming giving noon, kulang pa sa bayad ng electric bill at water bill. Bukod pa yung 30K. Grabe. Talagang pang-survival talaga ang nangyari noon. Praise God, may mga dumating. Pumupunta sa church. Grabe. Pero ang malupit, wala pang AG leaders talaga noon. Kasi ang church noon, ang design, attend, uwi. Attend, uwi. Parang ginawang SM yung church. Window shopping, uwi. Window shopping, uwi. Parang ganun yung church. Parang may kulang. Nag-train po tayo ng mga leaders. By God's grace, nag-handle po sila ng mga tao kahit hindi pa nila nauunawaan. Tinanong ko yan sina Jeff, sina Laike eh. Tinanong ko yan mga sina Maymay. Tinanong ko yan mga yan. Nung una naunawaan nyo, hindi po. Basta ko po yung nasunod, okay. Hindi talaga nila naunawaan. Bilog ng bilog. Hindi naman naiintindihan kung anong gagawin talaga. Hindi nila naunawaan kung anong ginagawa nila. Bilog lang ng bilog. Gather lang gather. Tanong lang ng tanong. Yun lang ginagawa nila. Ulit-ulit. Kahit hindi pa nila naiintindihan. Survival talaga. Ang matindi, service. Ang service namin noon umaga. Wow! Kaya niyo po bang umaga service? Baka tulog pa kayo. Kaya namin ginawang alauna kasi yung service namin ng umaga, nahihirapan sila. 8:30 or 9 yata service namin noon. Magsa-service kami, nagwe-wait kami ng darating. Pero higit sa member, ang una ko hinihintay ay yung kakanta at tutugtog. Dahil wala pa sa church. Survival talaga ang pinagdaanan namin sa unang taon. Sobra. May nagtatanong sa church, may adults kayo sa church? Wala. Ako na pinakamatanda. Wala. Pag may atid na young at heart, aalis. Why? Puro bata kami nun. Wala nag-i-stay. The story to survive. This is J.A.1 Marikina sa first year. Pero iba na ang ginawa ni Lord. Nagka-pandemic, ang hirap. Imagine mo, magpipreach ka ng online, tapos yung giving may maniningil sa bahay-bahay. Si Mimi parang naniningil na kuryente doon. Mag-giving po kaya? Kasi yung mga umatin doon, pinupuntahan pa ni Mimi sa bahay-bahay. Sinong kaya? Parang naniningil. Imagine mo yung giving, yung tithes and offering box naglilibot sa buong Marikina. Bakit? May nagbabahay-bahay sa mga umaten sa J1 Marikina. Pero, hindi nagkulang si Lord. Why? Kahit na gano'n na nangyari, hindi natapos ang pagbibigay ng mga committed na tao sa loob ng church. From survival to revival. Sabi nyo nga po, no more limits. No more limits. Hindi na kailangang umutang ng speaker. Hello? Dahil sa bawat salitang ito, may kahulugan ito na story sa likod. Sa bawat tugtugan na yan, kung may marinig kayo na pumalpak, it doesn't matter kasi noon wala kami yan. Merong sumablay na isa dyan, it doesn't matter. Nawala ng aircon, it doesn't matter. Bakit? Pinadaan na kami ni Lord dyan. Yung mga dumarating na maluwag pa yung upuan, huwag kayong mag-alala. Nung nagsisimula kami, si pastor, si worship leader, sinatugtog lang natin. Sa church. And it's okay. Bakit? Dahil ang sinasamba namin ay Diyos. Yun ang mahalaga. Kaya kung ano man po ang nakikita nyo ngayon, ito po ay bunga na at resulta na ng mga iyak, mga luhod, panalangin, mga ginawa ng mga tao nung nauna.
at biyaya ni Lord, si Lord ay tapat. Hindi siya nagkulang, hindi tayo pinabayaan, at si Lord ay may gagawin pa, kaya humanda ka. No more limits. Hindi na malilimitahan sa AG leaders. Why? Ang dami nyo na. Mag-invite na kayo kahit gaano kadami. Bakit? Lahat ng age bracket meron na tayo. Nung una, wala kaming elders. Kaya nagpapasalamat ako kina Tita Gina, kina Tita Glo, kina Tita Beth, kina Tita LG. Andito na kayo. And we are so happy. Magpadala na kayo. Lahat ng 60 pataas, invite nyo na sa church. Andyan na mga yan. Dito na kayo. Ready na sila. Ready na sila. Huwag na kayong mag-alinlangan mag-invite ng mga anointed professionals. Narito na mga businessman and businesswomen. Narito na. Hindi na rin kayo mag-atubiling mag-invite sa mga kabataan dahil narito na ang mga kabataan. Hindi na rin kayo aatubiling mag-invite ng mga kalalakihan. Narito na ang nagbibilog pero hindi umiinom. Hindi na kayo mag-aatubiling mag-invite ng mga kids dahil may mga mamis na ditong madami. Di ba? No more limits. Kung noon may limitasyon, ngayon wala na. Wala nang limitasyon si Lord dahil lumanda ka sa matinding gagawin ng Diyos sa lugar na ito. Makikita mo. Sabi nila, pag daw kumilos si Lord, by faith kikilos si Lord. No. Sa pagkakataong ito, visible, halatang halata ang pagsama ng Diyos. Kaya humanda ka dahil makikita mo talaga face to face ang gagawin ni Lord sa church na ito. Ang daming magre-raise up tayo ng napakarami. Hindi lang leaders, pwedeng pastor. Kung parang kakunti, amen, kakunti. Parang hindi pa ready. Tapatan na. Saan mo ka naman gugugulin yung oras na yan? Maikli lang yan. Itodo mo na, gagamitin mo na rin lang ang buhay. Sayang. We're not just growing, we're breaking out. Sino naniniwalang pinapalago talaga ni Lord? Amen. Pero sa totoo lang, itong paglagong ito, wala pa ito. Naniniwala pa rin ako sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9. No eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Hindi pa rin natin nakikita kung anong kayang gawin ni Lord. Kaya humanda ka, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naririnig, hindi pa sumasagi sa isip mo ang kayang gawin ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Hindi pa ito. Hindi pa. Kaya humanda ka. Sabi mo sa katabi mo, sumama ka. Huwag kang magpapaiwan. Sino dito mga AG leaders? Taas ang kamay. Be proud. Kasi nagpapagamit ka na kay Lord. At least noon, ang gumagamit sa iyo kung sino-sino. Ngayon, Diyos na ang gumagamit sa iyo. Praise God. Dati ang gumagamit sa iyo, pira. Si manager. Si boss. At kung sino-sino pa. Yung iba, ang gumagamit yung asawa nila. Pero ngayon, iba na. Kung AG leader ka, nagpapagamit ka na kay Lord. Kaya kung nagpapagamit ka kay Lord, dagdagan mo lang tao mo sa bilog mo. Kung medyo maliit, ilalalaga mo, 1, 2, 3, gawin mong 12, 13, 14, 15. Damihan mo. Kung medyo matagal na ang AG members, yung alaga mo medyo matagal na nakakasampu ng McDonald's, sabihin mo sa alaga mo, mag-alaga ka na. Tama na yung member ka na lang, maging leader ka naman, magpagamit ka naman kay Lord. Sayang ang buhay, maglingkod. Mag-akay ng mga tao papalapit kay Kristo, okay? Pero syempre, hindi lang naman growing by numbers ang promise ni Lord sa we're not just growing, we're breaking out. Hindi lang growing in by numbers, but also spiritually. Ano napapansin niyo po sa ating kantahan ngayon? Ano ang napapansin niyo? Kayo po ba ay may kumakanta dito pero medyo naiiyak-iyak na kayo agad? Nakanta pala, nakita ko na. Pinipigilan mo lang yung sarili mo. Pero noon,
Hindi ganon. Ibang pagsama ni Lord ngayon. Tumutugtog pa lang, kumakanta pa lang, pero nafe-feel mo na niyayakap ka ng Panginoon. Nafe-feel mo na may ginagawa si Lord. Nafe-feel mo na sa loob may binabago sa'yo. Yung problema mo parang gumagaan. Amen? Iba na ang pagkilos ni Lord. Kaya humanda ka. We're not just growing, we're breaking out. Breaking out goes beyond growth. It means breaking free from limitations and old patterns. Meron yata yan dyan. Through the power of God. Maraming limitasyon ako sinabi kanina, pero by God's grace, no more limits. Yung mga old patterns natin, yung mga testing, yung mga planning natin na hindi naging effective, siguro naman sa loob ng 3 to 6 years, sa oras na ito, binigyan na tayo ni Lord ng direction. Alam na natin ang target natin. Alam na natin ang way para mas marami mag-glorify kay God. Kaya, sa pagkakataong ito kapatid, kung ano-ano pang ginagawa mo, ngayong 2025, sa No More Limits na tema, magpagamit ka na matindi sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, magpagamit kay Lord. Sa loob ng 3 years, maraming inayos na puso si Lord. Mga puso ng tao na willing magpa-correct. Woo! Sino dito mga willing magpa-correct? Amen. Sa totoo lang, ang pagko-correct ay mahirap. Mahirap sa kinorek at mahirap sa nag-correct. Mahirap paresyon. Pero kung talagang gusto mong ma-inlove ng todo kay Lord, talaga yung kailangan mo magpa-correct. Yung mga taong nag-adjust. Sino dito lagi nag-a-adjust? Kung kani-kanino. Maganda yan. Sino yung lagi nag-a-adapt? At nag-aalis ng mga old patterns? Ang dami ditong testimony na naririnig ko na dati ginagawa niya to, ngayon hindi na. Bakit? Nag-grow na spiritually. Kung noon, ang hinahawakan ay shot glass. Uy, tinamaan. Ngayon, ang hinahawakan na, Word of God. Nagbabasa na, iba na ang labanan. Thank you, Lord, sa No More Limits. Hindi tayo mag-experiment, ha? Hindi na. Bakit ko po itinuturo to? Hindi na lang to growth. This is about expansion, not just growth. I repeat, this is about expansion, not just growth. Expansion. Pastor, paano mangyayari expansion? Nararanasan natin yung growth, pero paano magaganap yung expansion? How? Ito ang mangyayari. By opening a group kung saan-saan. Kung saan kayo naroroon, open your own AG or A group. Huwag ka nang lumayo. Huwag ka nang pumunta sa Saudi, sa kabundukan ng tralala. Kung saan-saan, huwag ka nang pumunta doon. Diyan ka na lang sa inyo. Maraming tao dyan. Diyan ka na lang. Huwag ka nang lumayo. Doon ka na sa lugar mo mag-open. Diyan tayo magbubukas ng extension ng church. Salamat sa mga taong ginagamit ni Lord para magkaroon ng ginagawa sa lugar ng Tondo. Salamat sa biyaya ni Lord sa buhay nyo. Salamat sa buhay ng mga taong ginagamit sa Quezon City. Salamat sa buhay ng ginagamit sa mga mamis kung saan-saan. Na sa halip na chismisan ay iba ang pinagchichismisan. Walang iba kundi si Lord. Yung preaching no Sunday, anong nangyari? Di ba? Humanda ka. Mag-o-open tayo na napakaraming A-group sa labas kung saan ka naroroon. Hindi lang ikaw, kundi sila ay makaka-experience life together. They are doing life together habang nagiging close kay God. Anointed professionals, paano magaganap expansion?
Mag-o-open tayo ng A-group sa ating mga opisina. Salamat sa Lord, may mga tao nang ginagamit sa mga opisina ngayon. Kung sino man kayo, si Lord na bahala sa inyo. Lalabas kayo para pag-usapan ang kabutihan ni Lord, hindi kayo lalabas para magyosi sa labas. Doon sa smoking area. Pwede ka mag-iya tayo smoking area. Ano gagawin mo doon? Mag-i-group tayo doon, okay? Tapos kakatayo kay Lord. Woo! Iba na ang labanan. Kabataan, alam mo ang pagiging kabataan na nag-aaral, may time yan, may time. May time limit, mamaya ka-graduate ka na. Habang nasa school ka pa, gawin mo na ang purpose ng buhay. Yang mga kaklase mo, kailangan ma-inlove kay Lord. Hello? Wag laging TikTok na ng TikTok, sayaw na ng sayaw. Mas maganda mamaya, sasayaw para kay Lord. Amen? Dapat may purpose ang ginagawa, kabataan. Yung best friend mo, yung friend, si barkada, isama mo. Young at heart. Yung mga taong nakakasama mo, organization, isama mo. Bumilog kayo, pag-usapan nyo si Lord. Pag-usapan nyo kabutihan ni Lord. Biyaya ni Lord, kami po yung nagsisimula na sa senior citizen ng Antipolo. Nung anniversary, may umattend na 2 by God's grace. Nalingali ko sabihin kay Tita Bet, para maganda gawin yan, linggo-linggo doon sa inyong, yung pinapaupahan nyo doon sa taas. Parang lahat ng senior, weekly, dito tayo ha, weekdays, dito sa taas. Bibilog tayo doon. Tapos pag may kasama mga youth or professionals, o di si Tina at si Nova bahala. Di ba? Pwede? Pwede. May lugar na. Hindi natin kailangan basagin ang pader ng church. Pwede naman tayo lumampas. Amen. Pwede tayong lumabas. Amen? Expansion. Ang expansion ng church ay hindi magtatayo ka ng building. Ang expansion ng church ay expansion ng pamilya ni Lord sa labas. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, labas. Sabihin mo, lumabas yan, labas. Hindi, lalabas tayo para isaturate ang lugar kung saan tayo naroroon. Christian, hindi na lang tayo simpleng nag-grow spiritually sa loob ng church. Nag-grow quietly. Si Lord ay naghihintay ng mga workers na willing ma-release at isaturate ang isang lugar. Tapatan na. Ang Christian church ay talagang, sa totoo lang, napakasaya naman talaga sa loob. Sino magsasabing masaya sa loob? Ay masaya talaga sa loob. Kantahan, makikinig ka ng preaching, tapos mamaya mag-juice, kakain ng tinapay, magkukwentuhan, halakhakan, magpipicture, ay wala, nasasaya doon. Tapos naka-aircon pa kayo, di ba? Saya. Pero kawawa naman yung mga tao sa labas. Ika'y palangit na, sila'y hindi pa. Bahala na sila. Hindi tayo ganon. Tayo ang aabot sa kanila, biyaya ni Lord. Christian, hindi na lang tayo magdiriwang sa loob. Ilalabas natin ang simbahan sa kanila. Amen? Growth prepares us. Breaking out releases us. Kaya leaders, inire-release ko na kayong lahat. Gawin nyo ito. Pagdating natin sa langit, tayo saka mag-usap at magkwentuhan. Sabihin nyo sa akin kung ang ginawa nyo hindi biblical. At sabihin nyo sa akin kung ang ginawa nyo ay walang kadating-dating sa kalangitan. Darating ang time, lahat ng Christian maunawaan ito at biyaya ni Lord sa J.A.1 Marikina, unawang-unawa ito na kailangan maraming makakilala sa Panginoon bago pa siya dumating by God's grace. Tapos na ang preparasyon. Yes, ang growth ay tuloy-tuloy, pero habang nangyayari yon, ginagawa na natin ang tunay na purpose ng buhay, ang gamitin ng buhay natin para sa lumalang sa atin. Ano kung payamanin? Ano kung ikaw ang may pinakamaraming pera? Ikaw ang may perfect attendance sa work? Ikaw ay manya summa cum laude? Ikaw ay kumpare? Lahat ng kum. Ikaw ang pinakamayaman. Ikaw ang pinakapogi. Ikaw ang pinakamaraming jowa.
Ikaw ang pinakamarami sa lahat. Eh ano naman kung hindi ka pupunta langit? Walang kwenta yon. Kaya habang nabubuhay ka, alamin mo ang pagpunta doon. Pangalawa, ipaalam mo sa iba. At pag alam mo na, praise God, okay lang yumaman, go! Pero wag mong kakalimutan ang dahilan ng iyong pagyaman. Walang iba kundi dapat marami ang makakilala sa Panginoon. Amen? Kasi sayang ang buhay. Hindi natin alam, ang anak ni Kuya Kim, 19 years old. Mental health. 19. Grabe, ang bata. Alam mo ba, Christian, tayo ang kailangan nila. Tayo ang hinihintay. Yung nasa loob ng church. Kaya sabi ko, inire-release ko na kayong lahat. Lahat ng umiiyak sa labas, puntahan natin. Lahat ng may problema, nai-stress, tayo ang makinig sa kanila. Lahat ng may iniisip, tayo ang pumunta sa kanila. Lahat ng may problema, tayo tutulong sa kanila. Why? Christian, kailangan tayo nila. Kailangan tayo nila. Kaya hindi tayo mag-i-stay sa church. Lalabas tayo. Dahil kailangan tayo nila. Kailangan tayo nila. Sinong handa? Ang lahat ng handa po, kapalakpak. Alam mo sa church, hindi natin pinoproblema dito yung mga material things. Kasi, pinoprovide naman ni Lord. Di ba, na-story ko lang sa inyo lahat? Pinoprovide naman ni Lord lahat. Kaya hindi problema ang material things. Ang problemahin mo ay kung hindi magamit ang buhay mo ni Lord. Yan ang problemahin mo. Pag ang inuna mo ay laging pansarili, yan ang problemahin mo. Pag ang inuna mo ay puro kwarta, yan. Puproblemahin mo talaga yan. Pag yan lahat ay inuna mo. Kailangan yung buhay mo magamit talaga ni Lord. Sino gusto magpagamit kay Lord? Sino gusto ma-experience ang breaking out? So, requirements to experience breaking out. Magsisimula na po ako ng preaching. Introduction po yon. Okay na? Let's start. Requirements to experience breaking out. Galing po ito sa verses na ginamit ni Rev Jamel last. At napakaganda. Kuha natin ang requirements na to sa kwentong ito. Luke chapter 5 verses 1 to 3. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God. Wow! Maraming tao nagsisiksikan, nakikinig ng word of God. Verse 2. He saw at the water's edge 2 boats, 2 bangka, left there by the fishermen who were washing their nets. Ibig sabihin, kaya nagwawash ng nets, ibig sabihin, tapos na ang kanilang pangingisda. Uuwi na, nag-aayos na. Verse 3. He got into one of the boats. So, pumunta si Jesus sa boat. The one belonging to Simon. Yan po si Simon na yan si Simon, yan po si Peter. Okay? Nung una siya nakilala ni Jesus, Simon pa lang. Pero nung ginamit na siya ni Lord, naging Peter. Okay? So, Simon Peter yan. Simon Peter. And asked him to put out a little from shore. So, umadjust na konti. Maraming tao eh. Then, he sat down and taught the people from the boat. So, the first requirement to experience breaking out, number 1, let Jesus on board. Hindi ka gagamitin ng matindi ni Lord kung wala si Jesus sa'yo. Kung hindi mo papasamahin si Jesus sa buhay mo. Kung gusto mong maranasan ang expansion, ang mas kagamit-gamit kay Lord, ang mapunta kung saan-saan, maraming masyaran, hindi ka gagamitin ni Lord kung hindi si Jesus ang kasama mo. Breaking out will never happen kung wala si Jesus doon. Never. Na-experience lang ni Peter ang breaking out of the nets nung hinayaan niyang sumama si Jesus sa bangka. So, paano mo ma-experience ang breaking out? The breakout begins with a simple invitation to Jesus. Pakita nga po.
The breakout begins with a simple invitation to Jesus. Baka wala. Ayan. Kailangan mong imbitahin si Jesus bago ka pumunta kung saan-saan. Mag-pray ka muna, Lord, samahan mo ako. Kahit pa magaling ka, sino dito yung magagaling? Praise God, biyaya ni Lord yan ha. Kahit pa may resources ka, may connections ka, may influence ka, may authority ka, hindi tayo makaka-experience ng breakout nang wala si Jesus sa'yo. Kailangan ka mag-pray na samahan ka ni Jesus sa lahat ng gagawin mo. This is the ultimate requirement. Sabi nyo nga po, ultimate requirement. Ano naman ang mangyayari kung in-invite mo si Jesus sa bawat situation ng buhay mo? Ito ang mangyayari. Emptiness turns to fullness. Woo! Pansinin mo, nung nagsisimula ka sa church, parang lagi kang problemado. Parang lagi kang kulang, ubos, parang ubos ang lakas mo, ubos ang pera, ubos lahat. Pero nung umattend ka ng church, kita mo naman yung katabi mo, payaman ng payaman. Pasaya ng pasaya. Pagkakatapos ng church, para siyang punong-puno. Talagang may fullness. Ano pa? Nung una mong attend sa church, ano meron? Ito, frustration turns to fruitfulness. Dati napuprostrate ka sa mga bagay, kahit maliliit, napuprostrate ka. Ngayon, iba na. Ginagamit ka na ni Lord, ang daming bunga na lumalabas sa buhay mo. Ang daming bunga sa pamamagitan ng iyong mga alaga. And ito matindi, pag hinayaan mo si Jesus on board, impossible turns to possible. Amen. Sige, palapakan mo si Lord. Sino dito gusto makaranas ng impossible things? Kumanda ka, yung impossible magiging possible. Amen. So, huwag kakalimutan ha, kailangan kasama si Jesus. Number 2, pero basahin mo natin Luke chapter 5 verses 4 to 5. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." Kung hindi nyo po nalalaman, si Simon Peter po ay mangingisda na since matagal na panahon. Ibig sabihin, kung sanay na siya mangingisda, alam niya na kung saan maraming isda at walang isda. So, ibig sabihin, nung gabi pong iyon, buong magdamag silang nanguhuli ng isda, wala silang nahuli. Naglilinis na nga ng net. Ibig sabihin na wala na ngang nahuli. Sabi ni Jesus, yung nilinis mong lambat, ihulog mo doon sa malalim. Kung kayo ang sinabihan, "Hey Lord, magdamag na kaming na gano'n ng isda." Imposible yan. Tagal ko nang mangingisda, wala nga nahuli. Pero gusto ko sinabi ni Peter. Ano sabi niya? "But because you say so, I will let down the nets." Anong number 2 na requirement? Trust His Word. Ano sabi ni Lord sa Marikina? No more limits. Trust His Word. Mahirap nang maniwala ang isang Simon dahil gusto siya galing siya sa failure. Pero may walang nahuli magdamag. Yung iba dito, sabi niya, may pag-asa pa. Galing nga sa broken heart. Matatanggal pa sa trabaho. 5 apply na nga. Sabi niya, mag-apply ka pa. 5 na nga. Board exam, pailan na yan? 3. Kuha pa. Ala, pa 3 na nga. Na-imagine nyo ba yung kay Simon na situation? Magdamag ng huli, walang nahuli. Expert na mangingisda. Sabi ni Jesus, kuha mo yung lambat mo. Ihulog mo sa malalim. Wala Lord mahuhuli. Imposible. Pero, iba si Peter. Alam niya, sumunod pa din siya.
Nagtiwala siya sa sinabi ni Jesus. Inihulog pa rin niya ang lambat kahit alam niyang wala nang mahuhuli. Umaga na, bumagdamag siya, walang nahuli, pero inihulog pa rin. Pero laking gulat niya, paghulog niya ng lambat, halos mapunit ang lambat. Pastor, bakit po halos mapunit? Puno ng isda. Their nets began to break. Saan kayo nakakita ng lambat na yung mapupunit na sa dami? Grabe to. Nanampalataya lang sa sinabi ni Jesus kahit wala siyang nakikitang pag-asa. Kahit galing sa brokenness, galing sa failures, by faith, inihulog ang lambat. This is the turning point. Sabi nyo nga po, turning point. Kailan kumikilo si Lord? Ito na, makinig kayo mabuti. Faith begins when human effort ends. Bakit ko sinabi kanina kailangan isama si Jesus? Kasi pag kinaya mo ng kinaya, hindi mo talaga makakaya. Hindi mo makakaya. Sakalang kikilo si Lord. Pagtapos ng human effort, ano anak, okay ka na? Tapos ka na? Wala ka ba na huli magdamag? Okay na. Nagawa mo na lahat. Then, magtiwala ka na sa akin. Ako na bahala. Kumanda ka. May gagawin ako. Matindi ang gagawin. Ihulog mo ang lambat. Ako na ang bahala. Kapag naniwala ka na sa salita at tinanggap mo na si Lord talaga ang may kaya, inilalagay mo ang posisyon mo sa sitwasyon na pwede nang makakilos ang himala. Sabi nyo nga po, himala. Bakit? Wala ka ng pag-asa. Sino dito mga nagpa-pray na? Meron na dito, marami na dito nagpa-pray. Bakit ka nagpa-pray? Wala ka na magawa. Tapos na ang human effort. Kaya ka nagpa-pray dahil si Lord na lang ang pag-asa mo. Pero humanda ka sa mga nagpapa-pray at tatapos ng human effort, humanda ka dahil kikilos na ang himala ni Lord sa buhay mo. Basta may sinabi si Lord, maniwala ka na. Kahit hindi mo pa maisip kung paano mangyayari, basta may salita na, manampalataya ka na. Kahit wala ka pang nakikitang isda, ihulog mo na ang lambat. Ihulog mo na. In short, growth was important, but the breakout was the turning point. Humanda ka, lalago, may gagawin si Lord. Totoo yan. Pero iba kapag ang breakout ang kumilos, ang breakout ni Lord ang kumilos, this is the turning point. Sabi ng isa, daanan mo yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Para medyo tama yun Sasabihin ko yun sa church. Papunta ka pa lang, pabalik na tayo. Bakit babalik? Kasi tapos na ang survival stage. Babalik na tayo kasi revival stage na tayo. Pabalik na. Tama na yung turning point na natin. Mag-U-turn na tayo, U-turn na. At magsisimula lang ang turning point kapag nag-trust ka sa word ni Lord. Amen, Marikina? Yes. Sino magtatrust sa word ni Lord? Yes. Sabihin nyo, no more limits. We're not just growing. We're not just growing. Lastly, Luke chapter 5 verse 6. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So ano ang number 3? Huwag ka lang maniwala at huwag ka lang manampalataya. Number 3, do what He says. Naniniwala akong gagaling. Makapunta sa albularyo. Kala ko'y naniniwala ka, papagaling ka ni Lord. Naniniwala akong papasa. Patulad nga. Ang naniniwala ay nag-i-stand sa pinaniniwalaan. Huwag lang basta maniwala, ihulog mo ang lambat kasi sinabi niya ihulog. Mag-step ka. Lakaran mo kahit wala kang nakikita, kahit wala sa tingin mo. Ito ang itong formula, tingnan niyo to. Jesus spoke,
Ang tawag doon, divine instruction. May sinabi si Lord, wow, this is the divine instruction. Anong ginawa ni Peter? Peter obeyed. Human action. Anong ginawa ni Lord? God responded. Miraculous result. Palta natin. Jesus spoke. Don obeyed. God responded. Jesus spoke. Lords obeyed. God responded. Jesus spoke. Kuya Dennis obeyed. God responded. Jesus spoke. Jeff obeyed. God responded. Jesus spoke. Bebeng obeyed. God responded. Sabihin mo sa katabi mo. O sige, sabihin mo pangalan mo. Jesus spoke. O pangalan mo. Isa pa. 5, 6, 7, go. Isa pa. Sinong tinuturo yung katabi? Yung katabi ko obeyed. God responded. Alam niyo maganda kay Lord? Sabi nung iba, wala nang pag-asa, lagi na lang ako sumasablay. Yung inaalagaan ko, in-invite ko ngayon, wala na lang. Lahat yan, anong dumarating sa akin, lagi na paalis. Huwag ka mag-alala. The same net that was useless hours earlier became the vessel of abundance. Yung net kanina na walang kagamit-gamit, overnight, ay ang ginamit ding net ni Lord para pagpalain ka. So, i-relate natin sa'yo, the same person that was useless years ago, ikaw yon. Kung saan mo ginagamit ang buhay mo, became the vessel for God's kingdom. Parehong tao na walang direksyon, pero dahil ginamit ni Lord, may direction na ang buhay mo. At ikaw yun. Amen? Sinong naiintindihan yung story na yon? Praise God. In conclusion, tapos na ako Kung nag-aabang kayo sa oras Kala ko ba no more limits? Ba't kayo nag-check ng time? Okay, tuloy tayo. Sa totoo lang, ang story po na more than sa kwento ng panghuhuli ng isda sa dagat. Hindi lang po siya panghuhuli ng isda sa dagat. Let me explain Mark chapter 1 verse 17. Ito po yung sinabi ni Jesus kay Peter. O, basahin nyo. Basa, 5-7, go. Ba't hindi fishers of fish? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi fishers of fish? Kundi fishers of men. Kung anong sinabi ni Peter, yan din ang sinasabi sa ating lahat. Dapat tayo fishers of men. Ang kita ni Simon ay isda. Ang kita ni Lord kay Simon ay manghuhuli ng tao para sa kanya. Ang dagat, sino nakakita na ng dagat? Represents the world. Praise God. The fish represents the people or the soul. Kasi nga, fishers of men. Manghuhuli daw ng maraming tao. Tao. The net represents the discipleship or relationship. The net. Hindi tayo nagamit ng sibat para manghuli ng isda. Sibat. Mahirap yun. Na kapag may tinamaan, tsaka makakahuli. Parang pag-share sa kalye, or kung saan-saan. Hindi ko yung binababa yung ginagawa nila. Okay lang yun, gawin nila yun, walang problema. Pero sa church natin, hindi natin ginagawa yun. Kasi ang tawag ko doon, sibat. Kung sinong matamaan, edi mahuhuli. Tama? Kasi mag-share ka kung saan-saan Tanggapin mo ang Panginoon. Pag hindi nyo po tinanggap, impyerno kayo lahat! Nakikita nyo po yun? That's real. Hindi ko siya binababa. Sinasabi ko lang na
ang target niya isda, pero yun ay sibat. Nagsisibat siya. Kapag may tinamaan, di nakahuli siya. Pero mostly, hindi wala tatamaan. Bakit? Allergic ang mga tao. Allergic po ba kayo? Kasi nung ako po, pag may nag-share na gano'n, naalis ako eh. Allergic ako eh. Kasi gumagamit sila ng sibat. Yung iba namimigay ng pamphlet, leaflet. Sa totoo lang, ang pamphlet at leaflet, wala talagang target. Parang sibat, walang target sa karagatan. Pag inilagay mo yan sa dagat, walang mahuling isda. Kung sino lang tamaan. Pag may tinamaan, praise God. Pag wala, bahala na kayo. Pero hindi yun ang natin eh. Hindi yun ang ating ginagamit. Hindi na rin tayo nagamit ng fishing rod or pamingwit. Fishing rod. Uy! May kumagat na sa pahit. Pag-angat mo, ay, anong isda ito? Nakahuli ka, praise God, may nahuli. Kaso, paisa-isa yun. Paisa-isa lang yung pamingwit. Yung fishing rod, paisa-isa lang. Praise God, may nahuhuli. Pero hindi tayo gumagamit ng fishing rod or pamingwit. No. Sabi mo sa katabi mo, ang ginagamit natin lambat. Ang lambat natin ay relasyon. Ang lambat natin, relasyon. Gagalingan natin sa pakikipagrelasyon. Dadaanin natin sa pag-ibig na tanggap natin kay Lord. Para hindi pa isa-isa, para nilalambat mo, halos mapunit ang lambat sa dami. Sabi mo sa katabi mo, mahal kita. Yan ang lambat natin. Kasi nagmamadali na si Lord. Nagmamadali na si Lord. Ang gagamitin natin, relasyon. So the net represents the discipleship or... No. Balik. The net represents the discipleship or relationship. Pansinin mo, bakit ka bumabalik? Dahil pogi ang pastor, isa lang dahilan yon. For God's glory. Pero sa totoo lang, kaya ka naman nagpunta rito dahil dyan sa kasama mo. Pero mamaya, yan ang una mong dahilan. Pero ang panghabang buhay mong dahilan dahil mahal mo na si Lord. Di ba? Pasinin mo, nung pumunta dito magjowa, nung tumagal sa church, sabi nung magjowa, mahal kita forever. Dinala sa church. Nung nasa church na, mas mahal ko pala si Lord. Nakuha nyo? Gumagamit tayo dito sa church ng lambat, kaya mararanasan mo ang no more limits. Relasyon. The boat represents the church. Sino handa magpasakay sa boat? Handa ang church na to. Bukas ang pintuan. Papasukin nyo na papasukin. Kasi mamaya, yung bangka, barko na. Papasok tayo na papasok. Pag hindi na kaya ng bangka at lulubog na, palitan natin ng barko. Sino gusto magkakabatan? Barko na yan! Ito maganda. And Simon Peter represents you. Simon Peter represents you. Ikaw na si Simon, na sinasabi ni Lord, come, follow me. Jesus said, I will make you fishers of men. Hindi fishers of fish, fishers of money, fishers of glory, fishers of good position, fishers of kung ano-ano. You are fishers of men. Yung mga men na yan, dadalhin mo sa pangalan ng Panginoon Jesus, makakilala sa Panginoon, mamaya nasa langit na yan. Pagdating ng panahon, huwag agad mo mapatayin. Pagdating ng panahon, ha? Wag ngayon. Gagamitin pa rin yan ni Lord. Mahaba pang buhay niyan. Amen? Wala nang hahalaga pa sa kaluluwa. Wala nang hahalaga pa dyan. Sa totoo lang, ang dami-dami ko nababalita ang nawawala na sa mundong ito. Sabi ng inay, kadami na mamatay, no? O nga yan, no? Ang dami. Kung saan-saan. Ang tanong ko, anong ginagawa natin sa mga tao ngayon? Baka busy-busy tayo sa business, ha? Busy-busy tayo sa work. Busy-busy tayo sa kung ano ginagawa mo.
Baka pwede namang isingit si Lord. Fishers of men. Baka pwede mo isingit si Lord. Ikaw. Alam mo na buta langit, di ba? Sumama ka sa akin. Ba't mo kayo sasama? Mahalaga ka sa akin. Dahil kung wala kang halaga, hindi kita isasama. Ha? Kailangan makakilala ka kay Lord. Huwag na kung ano iniintindi sa kung ano sa sarili. Gusto ko i-aray, gusto ko i-aray. Hindi na yon. Ang mahalaga ngayon, yung katabi mo pupunta langit. Dumating na talaga ako sa puntok iyon. Dati hindi ganito ang pananaw ko, pero ito na ang pananaw ko ngayon. Mas mahalaga ang kaluluwa ng tao sa ano pang bagay. Sa palagay mo, may hahalaga pa ba? Taas ang kamay na may mas mahalaga pa doon. Doon. Di ba, wala na? Wala na mas mahalaga doon. Sinong handa na sa pagbabalik ni Lord? Praise God, handa ka na. Ay, sila. Hindi pa ako handa. Marami pa akong friends na hindi pa alam ko. Kaya gamitin mo ang buhay mo para kay Lord, ha? Amen? May gagawin po tayong lahat dahil overtime na ako. Pwede po ba tayong tumayo lahat? No more limits. Ba't ka ako excited na excited? Kasi alam kong pinipreach ko. Galing ako sa birthday yan po kahapon. Biyaya ni Lord, galing ako sa birthday yan. Bago pumunta ako sa birthday yan, may tumawag sa akin, sabi niya, mag-share ka dun ha. Birthday yan. Tapos, syempre, birthday yan Pinag-pray natin yung may birthday, bata, 10-year-old. Tapos pagka-pray natin sa kanya, kain na po kayo, tanghali na. O anong ginawa natin pagkatapos kumain? Sabi doon sa magulang na may birthday, ano po, ready na po? Mag-share na ako. Sabi ng magulang, mga kamag-anak po niya lahat yun. Punta ako sa unahan. Meron dong retired police, may mga businessman, may teacher, mga parents, mga kamag-anak nila, andun lahat. Pag tayo ko sa unahan, sabi ko, siyempre, papapakilala. Ako po si Pastor Don. Ako po ay isang pastor po sa J1 Marikina. Ako po ay teacher ng Batangas State University. At ako po ay host ng event pong ito. Host din po ako ng birthday yan. Sabi ko sa kanya, alam niyo po, ang sasabihin ko po sa inyo, ang pinakamahalagang pwede kong sabihin as pastor, ang pinakamatinding lesson na kayang sabihin ng teacher, at ang magandang salita na sasabihin ng host. Tanggapin niyo po si Jesus as your Lord God and Savior. Alam niyo po, nung time na yon, siguro mga 30 to 40 people. Sabi ko, sumabay po kayo sa prayer. Tayo po'y manalangin. At sabay-sabay po sila nanalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesus. Sabi ko, sana lang hindi ka liligtas ng relihiyon mo. Hindi ka liligtas dahil mabait ka. Hindi ka ililigtas dahil kung ano man ang ginawa mo. Ililigtas ka dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Kung maniniwala ka sa ginawa ni Jesus sa krus na siya magliligtas at magbabayad na lahat ng kasalanan mo, tatanggapin mo siya ng buong puso. At sa pagtanggap mo, babaguhin ni Lord ang buhay mo. Maraming tumanggap sa Panginoon sa lugar na yon. Ang tanong, ikaw handa ka ba sa mga ganong sitwasyon? You're willing to share Jesus to everyone? You're willing to build relationship to anyone? At dadalhin mo lahat sila sa pala ng Panginoong Jesus? Mga kapatid, gumising ka sa katotohanan, ang buhay ay maikli. Hindi ito mahaba. Kaya yung maikli mong buhay, ibigay mo kay Lord. Ibigay mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. Magpagamit ka sa Kanya. Hindi mo kailangan maging pastor. Hindi mo kailangan maging worship leader. Tumugtog, hindi mo kailangan. Ang kailangan mo lang kay Jesus. Pasamahin mo sa Jesus, i-share ang gospel, makipagkaibigan ka, mag-invite sa church, ma-inlove yung mga tao yan, papalapit kay Lord, yan ang gagawin mo, wala nang iba pa. Ito ang mahalaga, kapatid. Kaya kung ano mang issue meron ka, at hindi pang langit, wala, mababaw yan. Ito ang mahalaga. Maraming taong makakilala sa Panginoon. Maraming may love sa Panginoon.
At humanda ka, JA1 Marikina. Dahil may word na nasabi, hindi ko pa nakikita, hindi ko pa naririnig, hindi pa sumasagi sa isip ko ang kayang gawin ng mga tao umiibig sa Kanya. Kaya right now, I declare, no more limits! No more limits! No more limits, God! You are here, running in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. It's your love, the miracle worker, promise keeper, light in darkness. My God, that is who you are. Pwede ba sa pagkakataong ito humanda ka? Ipikit mo yung mga mata. Ipikit mo yung mga mata. Dahil magpapakilala ang Diyos sa'yo. Magpapakilala si Lord sa'yo. Ipaparamdam ni Lord ang matinding pag-ibig niya sa'yo. Ipapakita niya ang pinakamahalagang being, walang iba kundi ang Panginoon. God, move! To every one of us here, move! Move! Ang may sagat, gumagaling! Ang may pinagdadaan at nasusolusyonan! Ang may iniisip, nawawala! Ang may problema, may solusyon! Come on! Sambahin mo ang Diyos mo! Alam! No more limits! No more limits! We're going to break it out! Break it out! Come on, church! You
Right now, mabilisan lang. Lahat na meron kang problema ngayon, may pinagdadaanan ka, may pagsubok ka, dumadaan ka sa depression, sa stress, may sakit ka, may nararamdaman ka sa loob ng iyong katawan, may nananakit, may isipin ka. Right now, humanda ka, lumapit ka rito sa unahan, nasa ako faith, ihulog mo ang lambat, may gagawin si Lord sa unahan. Come on, church, lumapit ka ngayon! Ngayon na! Ngayon na, humanda ka! Itaas mo ang kamay mo! Itaas mo ang kamay mo, may gagawin si Lord! Lord, the miracle working God will manifest in your life today. Receive! 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 Tanggapin mo lahat ng kasagutan sa problema mo, sa iniisip mo. Ang Diyos ay pasamahin mo sa buhay mo ngayon. Humanda ka! In the count of 3, God, we're going to move in your life today! 2! Promise keeper! Heavenly Father, we thank you dahil may kasagutan lahat ng pagsubok sa mundong ito. Kung yung problema ng eternal life, Panginoon, ay nasolusyonan, yung pa ba naman problema namin sa lupa ang hindi? Kaya right now, tanggapin mo ang kasagutan ng Panginoon. In Jesus' name. And Father God, I pray and I declare, lahat kaming naririto, sabi sa Isaiah 60 verse 1, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Arise, shine, ipakita mo sa mundo ang isang Kristiyanong in love sa Panginoon. And you're going to saturate that place. Ipakita mo kung sino ka. Ikaw, ang taong tinubos ng Panginoon. At ikaw ang gagamitin ng Diyos for the expansion of His kingdom here on earth. Kaya humanda ka sa deklarasyon natin ngayong taong ito. No more limits. We're not just growing. We're breaking out. We're breaking out. Expansion. Revival. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.